DDS Congressman Leandro Leviste, hinilot yung kanyang mga pahayag kasi yung mga pahayag niya tungkol sa 2 million na Christmas bonus ng mga congressmen, dininay ng kanyang mga kasama. Una na nag-correction sa kanya, mga kababayan, si Deputy Speaker Ronaldo Pono. Ano yan sinasabi niyang Christmas bono? Wala man ang niyang ganyan. Pati yung mga nasa minority block, si Terry Ridon, dininay po, hindi man ang niya ganyan yan. MOOE siya. O di ngayon, paya ka. Kasi napaya siya, sinupalpal ng kanyang mga kasama sa Kongres. Yung statement niyang pinalabas, hinilot niya ngayon para hindi masyado magmukhang kahiya-hiya. Mabuti ang naging paglilinaw ni na DS Pono at Kong Ridon. May nagsasabi pa rin na ang 2 million na para sa office budget, ngunit nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravilla. Biglang nag-iba ng tono, mga kababayan, si DDS Congressman Leandro Leviste, hinilot yung kanyang mga pahayag kasi yung mga pahayag niya tungkol sa 2 million na Christmas bonus ng mga congressmen, dininay ng kanyang mga kasama. So with that, nagpalabas ng statement si Leandro Leviste. Nag-iba ng tono, yan kasi daldal ng daldal nang hindi pinag-aaralan muna kung ano yung dinadaldal niya. Ito ngayon si Leandro Leviste, transparency sa 18.58 billion MOOE at 2 million Christmas bonus. Yung Christmas bonus, nilagyan niya ng quotation mark. Isa man lang po yung nagsabi na Christmas bonus siya. Pinalalabas niya, mga kababayan, ina-attribute niya yung Christmas bonus sa ibang tao siguro, kaya dinagyan niya ng quotation mark. Igaling sa kanyang bibigyan na sinasabi niyang Christmas bonus na hindi man po Christmas bonus pala. Na-booking kasi. Lumabas yung kanyang kamangmangan. Di niya Mr. Maravillas yung sinasabi ngayon. Biglang nag-iba ng tono. Hinilot yung kanyang statement na mali-mali. Ito na ngayon yung sinasabi niya. Nagpapasalamat po ako kay Deputy Speaker Pono sa pagkumpirma na may 2 million at paglilinaw na it's not a Christmas bonus. O di ba? Mga kababayan, nagpasalamat na kasi daw nilinaw na hindi man pala Christmas bonus. So hinihilot niya yung kanyang statement, mga kababayan, na mali-mali. Ngayon na kinoriksyonan siya ng kanyang mga kasama na hindi man na niya yung Christmas bonus. Boss yung kanyang mga kaalyado, tulad ng isa pang DDS congressman, si Alvarez po, ng Palawan, kinoreksyonan siya. Una na nag-correction sa kanya, mga kababayan, si Deputy Speaker Ronaldo Pono. Ano yan sinasabi niyang Christmas bonus? Wala man ang niyang ganyan. Pati yung mga nasa minority block, si Terry Ridon, dininay po, hindi man ang niya ganyan yan. MOOE siya. Ito yung sinasabi natin, mga kababayan, na little knowledge is dangerous. Magtanong-tanong kasi. Huwag masyadong excited. Huwag pabida. Mga kababayan, yan ang nakukuha ng pabida. Biglang nag-iba ng tono. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Mag-Christmas party ka sa mga barangay captain mo. Mag-health activity ka. You will do mga consultation, many things. Hindi Christmas bonus mismo ng congressman, na pag sinabi mong Christmas bonus ng congressman, pang personal niya, gagamitin yung pera. Hindi para sa distrito, kundi para sa sarili niyang bulsa. Di ba? Yun ang pagkakaiba po eh. District budget pala yun. Gayon din kay Kong Ridon, sa pagkumpirma na umaabot ng 2 million yung mga inilalabas noong huling araw ng Kongreso galing sa MOOE. Lahat po yan ay para sa mga opisina, sa mga pangangailangan ng mga distrito. Ang bonus lang dyan ay yung 14-month bonus na binibigay para sa mga kongresista and previous congresses. Meron pong ganyang mga kapirahan. Sabi ni Congressman Terry Ridon, just like any other government employee in officials, yung mga congressman entitled din sa 14-month, 13-month pay. Kasama niya yon doon sa nilabas. Hindi talaga yung 2 million Christmas bonus. Mali yung pagkaintindi, mga kababayan, ni
Leandro Libiste. Kasi yan ang problema sa taong nagmamarunong. O di ngayon, pahiya ka. Kasi napahiya siya, sinupalpal ng kanyang mga kasama sa Kongres. Yung statement niyang pinalabas, hinilot niya ngayon. Para hindi masyado magmukhang kahiya-hiya. May ganon mga kababayan. Ano? Nung una, may mga nag-deny na may 2 million, sabi niya. Mabuti ang naging paglilinaw ni na DS Pono at Congridon. May nagsasabi pa rin na ang 2 million ay para sa office budget, ngunit malinaw po na untap ito ng 1 million buwan ng office budget. Sinabi na ni DS Pono mismo na ito ay para sa Christmas requirements ng ating constituents. Nagpapasalamat din ako kay Kong Tiangco sa paglilinaw na hindi lang sa Pasko may 2 million at sa Undas may 1.5 million, kundi pati sa Easter may karagdagang 1.5 million na break bonus. At matagal na raw na may ganitong sistema. Nanawagan si Kong Tiangco na maging transparent tayo tungkol sa paggagamit ng budget ng Kongreso. O di ba? Na-interview si Toby Tiangco, mga kababayan ng mainstream media kahapon. Sabi ni Toby Tiangco, yan ang yung house allowance, nag-exist na yan before the Marcos admin. This is not new. This is not a new invention. Simula nung ako ay naging congressman noong 2010, meron na yan sa lahat ng administrasyon. Pinalilitaw kasi po ni Leandro Libiste na sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nagpipiesta sa pera ng bayan, sa pundo ng bayan, yung mga congressmen. Matagal na yan, sabi ni Toby Tiangco. Nang umupuan niya akong congressman 2010, mayroon na yan. Panahon ni Duterte, mayroon na yan. Hanggang ngayon, mayroon. Hindi niya siya bago. Yun naman pala. So ang ibig sabihin, hindi naintindihan kasi bagong congressman itong si Leandro Libiste. Hindi niya naintindihan kung ano yung mga pondo na nandiyan sa Kongreso. Kaya makaduda po yung mga nirelease na mga expose po ni Leandro Libiste, yung tinawag na Cabral Files. Sabi nga po ng iba, mas akma na tawagin yon mga kababayan na Libiste Files kasi ninakaw niya yun doon sa DPWH. Lahat na lang na items doon mga kababayan na inilabas niya sa media yung dokumentong sabi hawak niya. Lahat na lang po masama. Yun pala sa insertion, kasama yung nanay niya. Biglang kumambyo. Sabi dito, as about the claims by Batangas Representative Libiste that lawmakers received 2 million each around the time the proposed 2026 national budget was ratified, Tiangco said he was aware that the allowance was distributed but rejected labeling it a Christmas bonus. Yung Christmas bonus, hindi ko alam kung tinatawag nilang Christmas bonus yan, pero again, every since naging congressman ako, every time magbi-break, merong ano yan. Hindi bonus ang tawag eh. Hindi ko alam kung anong tawag nila doon eh. So malabo, mga kababayan, yung mga sinasabi ni Libiste. O ngayon, biglang hinilot niya yung kanyang statement. Binago yung tono. Pinalalabas niya itong mga binibigay sa mga congressmen parang suhol. Para kung ano yung agenda ng majority, sumunod yung maraming congressmen. Matagal na pala to. 2010 pa. So hindi totoo yung mga pinagsasabi, mga kababayan ni Libiste. O nakita na ninyo? Lahat kasi binibigyan niya ng maling interpretation. Yung sabi po ni Alonto Adjong, unfair niya, misrepresentation. Sabi ni Adjong, he was claiming na may bonus but the checks that he provided to the media were actually in the operational expenses for his district and his salary. They are not bonuses, sabi ni Adjong. Adjong stressed lawmakers need the MOOE, which Libiste called a bonus. Apart from the regular work that the office do, yung mga clerical, yung pagbabayad ng kuryente, pagbabayad ng ilaw, so I don't know how he ran his district office. If he does not want the MOE and if he does not want to run his district office because I believe he is a billionaire, he does not need that kind of money. So be it, anya. Diba? Basag na basag mga kababayan si Libiste. Kaya biglang nagkambyo, biglang kumambyo at iniba yung tono. Huwag kasi masyadong assuming. Yan ang inaabot ng masyadong nagmamagaling at assuming.
kahihiyan na lumalabas mga kababayan. Hindi niya naintindihan ang kanyang mga pinagsasabi. Basta gusto lang niyang magpa-interview, dumaldal. Pabida eh. Ito na ngayon ang kanyang post. Noong 2025, ang buwan ng sweldo ng isang congressman, 334,000. Kapag isinama ang 13-month, 14-month bonus, 1 million. Buwan ng office budget at 2 million para sa Christmas requirements. Umabot sa 4 million ang sweldo at imuwi sa Disyembre. Ngayong 2026, tumaas na sa 342,000 ang buwan ng sweldo. At kung isasama ang office budget, break bonus at iba pang imuwi, umabot sa 22 million ang kabuang sweldo at imuwi ng isang congressman. Hindi ko kinukuha ang MOE o sweldo ko, pero hindi ko sinasabing illegal ito. Kini-question ko lang, bakit hindi sinasa publiko ng Kongreso ang paggagamit ng budget? Bakit walang liquidation ng resibo ng aming MOE? Bakit tumaas ng 7.8 million ang HOR MOE mula sa NEP at umabot sa 18 billion sa 2026 budget? Nawala sa committee report at bigla na lang lumabas sa substitute bill. Hindi malinaw kung saan eksaktong mapupunta ang 18.58 billion, katumbas ng 58.42 million kada congressman. Itong mga katanungan niya, mga kababayan, sabi nga ni Deputy Speaker Puno, kung inaral niya sana, sa looban niya ng 6 months, lahat ng mga katanungan niya, masasagot niya mismo. O di ba? At saka, ang ganito mga tanong po, kung hindi niya naintindihan, hindi niya kailangan dito i-post ng i-post. Gawin niya mismo sa hearing ng Kongreso, sa budget hearing mismo. Doon siya magtanong sa session or committee meeting ng Kongreso para yung bawat tatanong niya, masagot ng kanyang mga kasama. Hindi yung papreskon siyang papreskon, pabida siyang pabida, lumalabas, napapasama, mga kababayan yung tingin ng mga tao sa pundong hawak ng Kongreso. Nasa sabi nga niya, hindi man daw niya sinabing illegal ito. Itanong mo doon mismo sa mga kasama mo during the hearing. Hindi yung post ka ng post. Hindi mo yan maintindihan kung walang direct question ka na ipopost sa inyong mga kasama. Pagkatapos nung ipaliwanag sa iyo ngayon, bigla kang magpo-post ng ganito. Nag-iba yung tono mo. Nagpapasalamat ka na kasi pinaliwanag. Huwag kami libiste. Style mo bulok. Napaya ka ngayon. Lumalabas, ignorante ka sa galaw na kongreso. Iyan kasi assuming. Pag bagong member ng Congress, mag-aral ka muna ng proseso. At kung may mga hindi ka naintindihan, magtanong ka sa mga kasama mo, sa mga senior members ng Congress. Hindi yung dumaldal ka ng dumaldal na pinalalabas mo. Lahat ng ginagawa ng mga kasama mo mali. May anomalya, may kickback palagi. Di ba po? Pinasasama mo yung imahe ng mismong institusyon kung saan kasama ka, member ka ng Congress. Yan kasi ang problema ng isang taong pabida. Tama po mga kababayan? Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online.
Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.